Bagsak ang grado ng gobyerno para sa isang ekonomista kaugnay sa pagtugon nito sa flood control scandal. At hanggat wala pa raw napapanagot sa kontrobersya, mananatiling malabo ang lagay ng ekonomiya. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Tila mali raw ang intindi ni dating DBM Secretary Amenah Pangandaman sa mandato ng kanyang posisyon. Ito ang pahayag ng economist na si Emmanuel Leyco nang marinig ang sinabi ni Pangandaman na nagko-consolidate lang daw ang kanyang tanggapan sa budget. I think she misread the mandate of the department that she was supposed to be leading. Department of Budget and Management was supposed to not only to consolidate. Yeah. They were supposed to be gatekeepers. Of the inflows and the outflows. Exactly. Dahil dyan, tingin ni Leyco na malaki ang pananagutan ng DBM sa mga anomalya sa budget insertions at sa kabuuan ng nangyayaring korupsyon. Kaya ang resignation ni Pangandaman ay long overdue na raw. Kasabay nito, mababa rin ang binigay na rating ni Leyco sa aksyon ng gobyerno sa flood control scandal na isiniwalat mismo ng Pangulo. 3 out of 10 lang daw ang grado para sa kanya dahil hindi sapat ang paglalagay lamang ng opisina para mag-imbestiga. That issue should not have been taken as business as usual. You don't make a decision or you don't make a declaration and then follow through with just an organization or establishment of a committee that up to now people are wanting to see transparency and accountability. They said they will live stream, but then when may resource persons may executive sessions, hindi rin natin nakikita. Dagdag pa ni Leyco, wala pa raw silang nakikitang liwanag sa ekonomiya sa kasalukuyan. Marami pang kailangan gawin ang gobyerno sa pangunguna ng Pangulo, lalo na ang pagpapanagot sa mga sangkot at pagpapabalik sa mga ninakaw na pondo. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.